Upang Ilonggo. Ayun, welcome back ulit no, sa ating mga kababayan dyan Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po. At siyempre sa lahat nating viewers dyan, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. So ito po, mga kababayan, meron tayo ngayong isi-share lang sa inyo sa lahat nating mga kababayan. Di ba nga, hinahanap po ng mga didilis yung flood control ni BBM, di ba? At madalas natin naririnig sa kanila na parang mukhang bibig nila palagi, wala daw proyekto ang ating Pangulong BBM. Wala daw ipagmamalaki, puro cutting ribbon lang daw ang ginagawa ni PBBM sa bawat proyekto na natatapos dito sa bansa natin. Yung bawat proyekto na natatapos, cutting ribbon lang daw si BBM, kay Duterte daw yan. Proyekto. Yun nga yung sinasabi ko sa kanila mga kababayan na sana sinabihan nyo yung tatay nyo nung nakaupo pa, parang wala kayong sisihin sa administrasyon ngayon. Dapat sinabihan nyo na sila na pursigihin na matapos sa loob ng 6 na taon ang proyekto ng tatay ninyo. Dapat ganun ang ginawa ninyo. Pinagsabihan nyo para hindi kayo ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw ngayon na mayroong mga natatapos na proyekto under PBBM. Hindi kayo umiiyak. Kaya nga lagi sinasabi ni BBM, diba? Sabi niya, pasalamatan nyo ang inyong sarili. Dahil ang ginamit na pera dito sa proyektong ito ay galing sa tax ninyo. Walang sinabi si BBM na kanyang proyekto ang mga natatapos, mga kababayan. Siya lang ang presidente, kaya siya lang ang mag-inaugurasyon, siya ang magbubukas. Diba? Pinasasalamatan ni BBM ang taong bayan dahil pera nila ang ginastos dyan. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw para kayo nariho yung mga amo ninyo. Yan nyo, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. So ito, mga kababayan, meron akong isi-share sa mga dudulis dyan na mahilig na pumuna at magsabing bangag at walang proyekto yan si BBM. Okay? Ito, mga kababayan, nakikita niyo yan? Yan. Yan yung flood control and Zamboanga City. Marcos administration. Tingnan niyo naman mga kababayan. Nakikita niyo? Tingnan niyo. Flood control yan doon sa Zamboanga City. Mga didilis na naghahanap po ng flood control. Gusto ko lang i-share sa inyo, no, mga kababayan. Para yung mga didilis dyan na ginagawa ng issue yung flood control na sinabi ni BBM. At least yung kay BBM nakikita natin. Yung 11,340 na flood control ng past administrasyon, hangin. Walang na kayong nakita. Ano ang nangyari doon? Saan na kayo napunta yun? Diba? At least si PBBM nakikita natin na may resulta. Nakikita natin, mga kababayan, na meron na pupuntahan yung 5,500 flood control ni BBM ay nakikita ng taong bayan. Ayan pa, isa pa, ito. Bill Bittermore, Bagong Pilipinas. Like Road, Bows Flood Protection in Tuguegarao City, Cagayan. Tingnan nyo. Daik naman yan mga kababayan para protektahan ang Tuguegarao City. Nakikita nyo? Ayan. Diba? Sa Tuguegarao naman yan. Mga didiles. Naku, masakit sa mata yan. Nakakaiyak yan. Huwag kayo magano. Baka mamaya mahilo kayo. Mabawasan pa kayo. Ayan, makikita nyo yan. Yan ho, ang tahimik na presidente na may nagagawa. Diba? Hindi ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ito pa, mga kababayan, meron pa. Yan. Tignan nyo yan. Alimod yan, Iloilo. Alimod yan, Iloilo, sa lugar namon. Sa Iloilo. Sa lugar namon sa Iloilo. Mga didiles. Alimod yan, sa Iloilo na. Di ba sinasabi nyo, walang proyekto, bangag naman yan, walang nagagawa sa bansa. Paano kasi mga kababayan, hindi ho nila nakikita yan. Kasi kahit idikit mo sa mata ng mga didilis na yan, ayaw pa rin nila maniwala dyan mga kababayan kasi sarado ho isip nila.
Ang goal nila ho, babagsakin talaga si BBM para maupo yung gusto nila, bumalik sa kapangyarihan yung amo nila. Yun talaga yung goal nila. Pero hindi, pumunta sila ng EDSA ngayon, kahit ngayon, nasa EDSA pa sila. Bakit? Anong ginagawa nila dun sa EDSA? For content? Ano? Anong ginagawa nila diyan sa EDSA, mga kababayan? Paglabasan ng mga tao diyan sa Robinson, ayan na, yung mga supporters ni Duterte. Nagsilabasan na. Puro empleyado sa Robinson at yung mga dumadaan. Oh. At saka kung marami talaga kayo, buwan na kayo nananawagan na magsamahan kayo din ng full rally ninyo sa sa EDSA. Wala naman. Hindi katulad sa mga BBM talaga na sumugod kaagad yung mga loyalista. 'Di ba? Isang araw lang inano pero ang dami kaagad, dagsa agad yung tao, mga kababayan. So ingit na ingit yung mga didilis doon, mga kababayan, sa ginawa ng mga supporters ni BBM at mga loyalista. Kasi alam nyo, ang Marcos noon pa may loyalista na. Hindi pa kilala yung tatay nyo, may loyalista na. Oh. Kaya wag yung ismulin ng mga solid Marcoses. Tahimik lang yan. Pero pag lumabas yan, ako, napakarami yan. Ayan pa, dagdag ko lang din to, mga kababayan. Flood control, DPWH, under PBBM administration. Nakikita niyo yan sa taas. Sa Bataan din yan. Sa Bataan. So pinapakita lang ho ng ating Pangulong BBM, mga kababayan, na ginagawa niya ang tungkulin niya. Hindi lang ho kung saan sa nakatira, kundi sa buong Pilipinas. Nagpapagawa siya ng proyekto, hindi lang ho kung saan sa nakatira. Mga kababayan. Yung past administration kaya, mga kababayan, ano ang nangyari doon? Nagawa niya ba yung mga ganyan? Pero kay BBM, mga kababayan, ginagawa niya trabaho niya, wala na kasi sa kanya yung politika. Nakaupo na siya, mga kababayan. Ang goal niya na lang, ang focus niya, para mapaunlad ang bansa. Tapos, yung mga nasa kabila naman, ang goal nila, pabagsakin si PBBM. Pero wala, hindi nangyayari. Ilang taon na nila, isang taon na mahigit silang nananawagan na resign BBM. Yung amo pala nila, bumabalik sa amo nila, yung panawagan nila eh. Yung amo nila yung kinakarma eh, di ba? Anong nangyayari doon ngayon sa amo nila? Tatlo yung case para sa impeachment niya. Mga details. Ito pa sa baba, Pampanga naman yan. Yan, Pampanga. So, ibig sabihin dito, nakikita natin ang flood control ni BBM, mga kababayan. Pinapakita at sinishare ko sa inyo ito para hindi ho kayo napipake news niya ng mga didilis na walang proyekto na nagagawa si BBM at walang flood control. Alam nyo, kung bumaha sa Maynila, hindi naman ho binuhos dito yung flood control eh. Hindi lang dito sa Maynila, kundi buong Pilipinas po. Bumaha sa Bicol, hanapin yung flood control. Hindi naman po kasi ganun karami yung flood control. Ibig sabihin pag sinabi ni BBM, 5,500 flood control. Nandun lang lahat sa Bicol, nandito lang lahat sa Maynila. Hindi ho ganun, mga kababayan. Buong Pilipinas, diba? Buong Pilipinas po ang pinagawa ng flood control. Dihin yan ho ang PBBM natin. Outside sa mamulitika. Ginagawa niya yung trabaho niya bilang presidente, kalaban ka man, hindi ka rin kalaban ka o supporters ka man, sa kanya trabaho lang. Diba? Tingnan nyo naman kahit binabati ko nila si BBM, sinisiraan nila, pero tingnan nyo naman ginagawa ni BBM sa Davao. Diba? Tingnan nyo na lang yung ginawa ni BBM sa Davao. Ilang libo yung binigyan ng mga titulo ng lupa na wala nang babayaran. Wala na silang utang na babayaran nila. Nagawa ba yan ng idolo nila dyan sa Davao? Nagawa ba nila yan? Hindi nila nagawa yan. Si BBM lang ang nakagawa niyan. Kasi
Si BBM kasi, kung natatanda natin, sa mga senior citizen, natatanong din natin yan, at yan lagi ho kinukwento ng mga senior citizen. Si BBM, kung anong ginawa ng ama niya dati, na nagbibigay ng mga titulo ng lupa, so ginawa niya rin ngayon, mga kababayan. Sabihin nila, wala. Yung pagbibigay lang ng titulo ng lupa, sobra pa yan sa pagpapagawa ng mga proyekto. Pero yung mga project, masisira pa yan eh. Nasisira yan. Pero yung mga titulo ng lupa na ibinigay ni PBBM sa kanila habang buhay o tatanim sa kanilang puso't isipan, lalo na sa kanilang mga anak na ipapamana pa nila. Masasabi pa nila sa mga anak nila dahil kay BBM nagkaroon tayo ng sarili nating lupa. Daig pa yan. Ha? Ang proyekto ng mga sinasabi ninyo. Pero si BBM, pinagsasabay yan. Proyekto at saka pagbibigay ng titulo ng lupa sa mga magsasaka. At hindi lang yan, mga kababayan. Sinabi pa ni BBM, hindi porke binigay na sa iyo ang titulo ng lupa, pababayaan ka na ng gobyerno. Mali. Aalagaan kayo ng gobyerno, bibigyan pa kayo ng mga libreng abono at binhi para makapagsimula. At meron din mga pautang ang gobyerno sa mga magsasaka. Meron silang pautang na walang interest. Nagawa ba yun ng amo nyo sa mga magsasaka? Hindi, mga kababayan. Hindi niya nagawa yan. PBBM lang ang nakagawa niyan, mga kababayan. So ito naman sa baba. Nueva Ecija naman, mga kababayan. Nueva Ecija, tingnan nyo. Yan, flood control sa Nueva Ecija. Diba? Nakikita nyo yan? So, flood control ni BBM, nakikita natin. Talagang nakikita natin yung pinagawa niyang proyekto sa flood control, mga kababayan, at napapakinabangan na ng taong bayan. Sa loob ng tatlong taon niya, mga kababayan, napapakinabangan na natin ang kanyang proyekto. Ay yung past administration ba, mga kababayan? Sa loob ng 3 taon niya, 6 months, ubusin ko ang droga. Nangyari ba? Natapos lang ang termino. Nangyari ba, mga kababayan? Hindi. Sa mga project niya naman, ang build niya na yun. May natapos ba? Ang alam ko lang ho na natapos, mga kababayan, yung Binondo Bridge. Tapos sasabihin ng mga didilis, sabihin, oy, pumunta ka rito sa Davao para makita mo kung gaano kaganda ang Davao. Bakit? Matanong ko kayo, sa Davao lang ba siya nagpresidente? Sa mga taga Davao lang ba siya nag-silbi? Hindi niya ba kayang silbihan ang buong Pilipinas? So, ibig sabihin, mga kababayan, Davao lang pala, umupo pala sa dyan bilang presidente, ay para lang pagandahin ang Davao, hindi ho kasama ang buong Pilipinas. Tama ba, hindi? Kasi sasabihin ng mga didilis, pumunta ka dito sa Davao, kung gaano kaganda ang Davao. Si BBM, mga kababayan, nakikita ba natin ngayon na nagpapatayo isa ng proyekto na sa isang lugar lang? Hindi. Oy, baka sasabihin nyo na naman yung Skyway, ha? Panahon pa ni Pino yan. Na-start na yan. Bago mo po si Duterte. Ako may sabihin nyo. Kasi may nag-comment sa akin dati. Paano yung Skyway? Oy, mga didilis. Nako. Grabe talaga, no? Pero sa bagay, hindi naman sa atin yan. Private naman yan, eh. Wala kayong karapatan na angkinin yan. Kahit sino. Dahil private yan. Dahil San Miguel yan, eh. O yun, mga kababayan. O yan na, nakita nyo na, di ba? Yan yung mga proyekto ni BBM na napapakinabangan na ng tao ngayon sa loob ng kanyang 3 taon. O marami pa yan. Hindi ko lang maipakita. Ito yung kinukuha ko lang sa iba natin mga kababayan na malapit at pinupost ito. Salamat to at magandang gabi ho sa inyo lahat. Thank you.